ganitong klaseng ating cast ng mga repapip. Dito natin tanggalin yung kanyang paint dito dahil meron na siyang mga korosyon na lumitaw. So kailangan tanggalin natin yung sticker para hindi mahirapan yung strip sol. Pagkalagyan natin ng strip sol ang mga repapip, pag pagtatanggal ng stickers, lalagyan din yan ng strip sol para lumambot. Ito nga is lalagyan natin ng strip sol, yung kabuuan ng tangke natin para matanggal natin mabilis yung pintura o paint na nakalagay dito. Dito mapapansin nyo, yung kanyang paint is nag-react na mga repapip. Pagka ganito is napakadali na natanggalin gamit yung ating cutter blade. Pwede rin naman yung paleta para mabilis siya matanggal. After ko mabakbak, makapansin nyo na may mga lumitaw na dent dyan mga repapip, pero hindi ko muna yan minasilyahan. So inuna ko munang mag-apply dito ng epoxy primer gray para kakapit yung masilya pagka minasilyahan natin ito mga repapip. Fast forward mga repaps, bali ito yung gagamitin natin kulay dito. Ito pinaka-base natin, itong ating charcoal gray na metallic. So pagkatapos ito is a-apply pa natin ng isa pang klase ng paint mga repapip, gamit naman yung mica na violet mga repapip. So bali ganito yung itsura ng mica violet natin. Pagdating naman sa kanyang top coat na ginamit ko is ito nga polygloss mga repapips. So mapapansin nyo na nandito sa likod o mababasa nyo, makikita nyo dito na may direction siya sa likod. So nakalagay dyan yung kanyang mga ratio. So ito yung pinaka-mixing ratio niya mga repapip, itong top coat. Nasa top coat tayo. So nakalagay dyan is 3 parts ng top coat clear, 1 part ng kanyang catalyst, tapos 1 part din na urethane na thinner. Bali yun ang ginagamit nating ratio nito mga repap. So hindi natin sinusundan yung 3-1-4 mga repap dahil mahirap matuyo pagka sinundan natin yung 3-1-4.